na kamino? Si pirmi kita akorda konel blow bagets. Si kuya, memorial lang pirmi konel blow bagets. Akorda lang pirmi checkya konel? B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, itiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga sa ating lahat, mga mahal kong ka-HNP. Isang mapagpalang simula po ng araw sa bawat tahanan, sa mga bumabiyahe na papunta na sa kanilang trabaho, o sa mga nanay na nagluluto ng almusal ngayon, at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa ating hardin ng panalangin. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino. Kumusta po ang gising natin? Ramdam ko yung medyo
malamig na simoy ng hangin kanina nung ako'y lumabas ng konti. At ang hamon po natin sa araw na ito, siguradong panibagong challenge na naman ang kinakaharap natin. Ngunit anuman ang dala po natin o ano ang dala-dala natin sa araw na ito, may mabigat mang pasanin o may bitbit na kagalakan, huwag po natin kalilimutan ang isang napakahalagang katotohanan. Huminga po tayo ng malalim, mag-smile, at sabay-sabay nating bitawan yung ating deklarasyon. Laging tandaan, every gising is a blessing. Pagbati muna ng maligayang kaarawan kay Joseph Kyle Ramos. Pagpalain ka ng Panginoon ngayong araw na ito. At maligayang pakikinig din kay Kuya Noli Aguilar. Maraming salamat po sa patuloy na panalangin at suporta po ninyo sa ating himpilan. Salamat din sa Diyos sa buhay ni Nanay Hainun, isang tagapakinig natin na bulag pero patuloy siyang lumalapit sa Panginoon at nakikinig araw-araw. Sabi niya ay napagpapala siya sa ating programa. At syempre sa lahat ng mga kasama natin ngayon, kay Ate Baby Adriano, kay Agnes Bonyog at sa buong pamilya, kay Thea Aguila, salamat sa Diyos, kay Nanay Vicenta Tolentino at kay Tideng Mangundayaw. Salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagpalain po kayo ng ating Panginoon ngayong umaga. Mga kapatid, narito na po tayo sa ating Day 7 ng ating serye patungkol sa pagbabago ng ating pananaw o perspective sa buhay. At ang atin pong pagbubulayan ngayon ay pinamagatan kong The Miracle Behind Scarcity. The Miracle Behind Scarcity. Ang milagro o himala sa likod ng kakulangan sa buhay. Di naman nawawala yan sa ating buhay araw-araw. At ang ating gabay na salita po ng Diyos ay matatagpuan po natin dito sa John chapter 6 verse 9. Aklat ni Juan kapitulo 6 talatang 9. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Nariyan ang isang batang lalaki na may 5 tinapay na barley at 2 isda. Ngunit, ano ito sa ganyang karaming tao? Para masigit po nating maintindihan ang lalim ng verse na ito, ay tingnan natin yung kanyang context. Noong panahong yon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pinaliligiran po ng mahigit 5,000 lalaki. Hindi pa kasama ang mga babae at bata. So, kung dodoblihin yung bilang ng mga lalaki sa mga bata at mga babae, pwedeng sabihin na mga higit 15,000 kung tigi-isa, no? Isang bata, isang babae, and then 5,000 lalaki. 15,000 o sabihin na natin 20,000 ang mga katao na naroon. At sila ay nasa isang liblib na lugar malapit po sa lawa ng Galilea. Now, malapit na noon ang pista ng Pasko sa mga Hudyo. Alam niyo po ba yung tinapay na barley o barley bread na dala ng bata ay hindi naman po mamahaling tinapay. Ito po yung pagkain ng pinakamahirap na pong pamilya noong unang siglo. So yan yung karaniwang kinakain ng mga poorest of the poor, no? Panahong yon. At ang 2 isda po na dala-dala niya ay
maliliit lang po yan na uri ng isda. Huwag po nating iisipin na malalaking isda yan. Ano? Maliit lang pong isda yan na kadalasang pinatuyo na po yan o tinapa kung tawagin natin ngayon sa panahon natin para maging palaman ng tinapay. Kaya siguro nagtataka tayo, bakit may dala pang isda yung bata? Ang iniisip natin, sariwang isda. Ano? Tinapa na po, pinatuyo, at ginagamit po nila yung palaman, no, doon sa tinapay. At yan ay pagkain nga po ng pinakamahirap na mga pamilya nung panahong yon. Sa madaling salita po, ang bitbit ng bata ay isang napaka mababang uri ng almusal. Kaya naman po, logical yung tanong ni Andres. Ang sabi niya, ano ito sa ganyang karaming tao? Di po ba? Kahit naman siguro tayo ang naroon sa lugar na yon, di ba? Parang katulad din ni Andres yung magiging takbo ng isipan natin. Sa mata ng tao kasi, ito ay isang malaking kakulangan. Di ba? Biro mo 2 isda, 5 tinapay na barley. Saan makakarating yon? Mga ka-HNP, siguro relate na relate kayo sa sitwasyon ng mga disipulo. Ano? Sa panahong ito, nag-aalala ka ba ngayon sa kakulangan sa pinansyal o sa inyong pamilya? Siguro, tinitingnan-tingnan mo yung pitaka. Konti na lang ang laman. O kaya yung bank account mo, sinisilip mo konti. No? At wala nang natitira. At sinasabi mo, Lord, hindi po ito aabot hanggang katapusan. Mabuti na lang katapusan na nga ngayon, di po ba? Yan po yung inaabangan natin, akinset katapusan. Pero kung minsan sa kalagitnaan pa lang, di po ba nararamdaman natin? O pagkatapos mo pa lang tumanggap ng iyong sweldo, kinabukasan madaling lumilipad, di po ba? Sa dami ng mga bayarin. O kaya naman, tinitingnan mo ang kakayahan mo bilang magulang o asawa at pakiramdam mo ay kulang na kulang ka. Wala ka nang maibibigay. Di po ba? Pero narito ang ating mensahe ngayong umaga. Ibigay mo ang kaunti mo sa Diyos at sapat siya para gawin itong higit pa sa sapat. No? Higit pa sa sapat. Kasi yung 2 isda, 5 tinapay, siguro sakto lang yan dun sa bata, no, na may dala nito. Sapat lang yun sa kanya. Pero yung sapat na yan na nakikita ng Panginoon, pwedeng maging higit pa sa sapat kasi mapapakain yung kapwa niya mga bata, mga babae, at yung mga lalaki na naroon. At lahat nga ay nakakain at sumobra pa, di po ba? So meron siyang kakayahang gawin itong higit pa sa sapat. Yung kaunting meron ka kapag ibinigay sa Diyos. May 3 bagay po na itinuturo sa atin ang talatang ito. Number 1, huwag mong maliitin ang maliit. Huwag mong maliitin ang maliit. Maliit na nga huwag mong mamaliitin ang maliit. Ang kaunti na nasa kamay mo ay pwedeng maging simula ng malaking himala o milagro kapag inilagay mo sa kamay ng Panginoon. So, huwag nating mamaliitin ang maliit o yung kakaunti. Pangalawa, kailangan po dito ng pagsuko o surrender. Hindi po gagawa ng himala si Jesus kung ipinagdamot ng bata ang kanyang baon. Ano kaya mangyayari? Hahabulin ba siya ng mga alagad? O halika rito, hinihingi ng Panginoon niyang 5 tinapay mo. Tatakbo yung bata, ayaw ibigay yung baon niya. Siyempre, gutom na rin siya. Hindi po pinagdamot ng bata. Iniabot ng bata ang kanyang kaunti nang walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako na itong batang ito ay nananampalataya sa kakayahan ni Jesus o kay Jesus mismo. Kaya yan yung kanyang pag-surrender. Number 3, si Jesus ang sapat. Yung himala po ay hindi naman nagmula sa dami ng tinapay, kundi sa laki ng kapangyarihan
ng nag-bless nito at yan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya wag mawawala yung focus sa kanya. Hindi dapat nakatingin doon sa blessing o ano yung pinarami ng Panginoon o binigay ng Panginoon sa iyo. Dapat siya pa din, di ba? Siya pa rin yung ating tinitingnan na pinanggagalingan ng lahat at siya pa rin yung ating mamahalin. Yung blessor, hindi yung blessing. Siya yung sapat o kasapatan ng ating buhay. So tatlong bagay yan, huwag niyong mamaliitin ng maliit. Number 2, kailangan ng surrender o pagsuko sa Panginoon sa kanyang kamay. At pangatlo, kilalanin mo si Jesus. Siya yung sapat. Si Jesus ang sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Naalala ko tuloy yung isang maikling kwento tungkol sa isang kaibigan natin na tawagin nating Aling Susan. Ilang taon na nakakaraan, pumanaw po yung kanyang mister at naiwan sa kanya ang apat na anak na nag-aaral pa. Isang gabi, bago magpasukan, umiiyak si Aling Susan dahil ang natitira na lang sa kanyang pera ay 500 piso. 500 pesos na lang. Kulang na kulang para sa baon, pamasahe, at pambili ng mga notebook ng kanyang mga anak. Ang ginawa ni Aling Susan, imbes na magreklamo, hinawakan niya ang 500 piso. Lumuhod siya sa gilid ng kanyang higaan at nanalangin. Sabi niya, Lord, ito lang ang mayroon ako. Kulang ito sa mata ko, pero ibinibigay ko ito sa iyo. Ikaw na ang bahala. Well, kinabukasan, ginamit niya yung bahagi ng pera para bumili ng mga sangkap para sa paggawa ng kakanin. Mga simpleng kutsinta at puto. Ibinenta niya ito sa labas ng paaralan ng kanyang mga anak. Alam niyo ba ang nangyari, mga ka-HNP? Ang maliit na puhunan na iyon ay pinagpala ng Diyos. Hindi lang nabigyan ng baon ang mga anak niya araw-araw, kundi lumago, umunlad yung kanyang maliit na negosyo. Ngayon, 2 na po sa mga anak niya ang nakapagtapos sa kolehiyo. Katulad ng batang may 5 tinapay at 2 isda, ibinigay ni Aling Susan ang kanyang kaunti sa Diyos at ginawa itong higit pa sa sapat. Yan ang napakagandang larawan na ipinapakita sa atin ngayon ang kanyang mga salita. Kaya ngayong umaga, ano ang hawak mong 5 tinapay at 2 isda? Huwag mong itago o huwag mong hayaang manaig yung takot sa iyo. Huwag mong sabihing maliit lang ito, walang mararating. Ang aking challenge sa inyo, sa bawat ka-HNP na nakikinig ngayon, isurrender mo yan sa Diyos ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Kung may mairaraos ka ngayong araw, ibahagi mo rin ang kaunting mayroon ka sa iba. Magtiwala ka na kapag ang buhay at resources mo ay pinaghaharian ni Kristo, ang kakulangan ay nagiging pagkakataon para sa kanyang kaluwalhatian. Muli, ito ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala, sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos.
tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin. Ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos. Ako ay sa'yo. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, ikaw ang may-ari po ng lahat ng bagay. Sapat ka at higit pa sa sapat sa aming buhay, kaya mong gawin. Wala pong imposible. Higit pa sa aming hinihiling o higit pa sa aming inaasahan ang kaya mong gawin. Ayon sa kapangyarihan mong kumikilos sa aming mga buhay. Sapat ka po, Panginoon. Ngayong umaga lumalapit ang buong pamilya ng ka-HNP. Dinadala ang aming mga personal na kakulangan sa pinansyal, sa kalusugan, sa kapayapaan sa pamilya. Panginoon, hawakan niyo po yung aming kaunti at dinadalangin namin ang iyong banal na pagpapala at probisyon sa iba't ibang aming mga pangangailangan. Higit po sa lahat, aming Ama, itinataas po namin sa iyo ang aming mahal na bansang Pilipinas. Kanyang ekonomiya, kasama na yung mga pamilya at mga kababayan naming mga OFWs. Ipinapanalangin po namin ang aming pamahalaan. Bigyan niyo po ng banal na karunungan, katapatan, at takot sa iyo ang aming Pangulo, ang mga mambabatas, ang mga hukom, at ang lahat ng mga lokal na opisyal sa bawat barangay. Hugasan mo po ang aming gobyerno laban sa korupsyon at kasakiman. Lord, itinataas po namin ang mga pambansang issue na kinakaharap ng aming bansa ngayon. Ang mataas na bilihin,
presyo ng krudo hanggang ngayon hindi pa naman bumababa talaga. Marami na po ang nahihirapan. Yung kakulangan din po sa trabaho at yung mga hamon sa sektor ng agrikultura, sa supply ng fertilizer, at ang usapin sa aming pambansang seguridad at soberenya, kung paanong pinakain nyo po yung 5,000 tao sa ilang. Naniniwala kami na kaya mong pakainin at itaguyod ang milyong-milyong Pilipino. Gabayan nyo po ang mga pinuno na gumawa po ng mga tamang desisyon para sa ekonomiya at para po sa kapakanan ng mga mahihirap, kasama na po ang mga kababayan naming OFWs at ang kanilang mga pamilya. Maghari ka nawa sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ipadala niyo po nawa ang iyong himala sa gitna ng aming mga kakulangan bilang isang bansa. Gayon din naman, pinapanalangin ko ang aming mga kasama sa umaga pong ito. Pagpalain mo si Kuya Joseph Kyle Ramos sa kanyang kaarawan. Ikaw ang Diyos sa kanyang buhay at nawa patuloy na siya po ay palalakasin mo, Panginoon. Salamat din po kay Leonie Lopez, kasama na si Ate Glenn Avino sa buong pamilya, maging si Ate Baby Adriano. Salamat na ikaw ang Diyos na nangangalaga rin po sa kanila. Kasama po dito ay idinadalangin ko si Bongbong Saldea, si Irene Rivera, si Brian O'Brien, Andre Saldea, si JP, si Juliana. Dalangin kong patuloy na matagpuan ka ng bawat isa. Si Matthew, sa kanyang kalagayan, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling at probisyon sa kanyang medication. Si Teresa at si Danny Morelos, patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang isyong pangkalusugan. Ikaw, Panginoon, ang kanilang pinagkakatiwalaan. Nawa ang kalakasan mo'y kanilang maranasan. Pagpalain mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ganon din nga po si Kuya Tisoy Lorenzo, si Lucas, si Hazel at si Loren, kasama si Hani Ruiz, si Cecilia Avino, si Nona Belen, si Matthew Saldea, si Willie Barte, Randy Delgado, si Nanay Ching at si Ate Mavic, at maging si Juliet Timogan, John Mark, si Arthur Reyes Buendia, pagpalain niyo po siya, si Mina Albunag, Gianna Narvaez, si Lobelia Bagayana. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa kanila. Kasama na rin si Ate Gloria Lim de la Cruz. Pagpalain mo kanyang buhay, kalusugan at patuloy mo siyang iingatan, Panginoon. Ipagkaloob mo ang sapat na lakas sa kanya araw-araw. Kasama yung kanyang mga anak, si Gail, si Gladys, si Gilbert, si Gary. Kasama si Grace, Lord. Bigyan mo siya ng lakas at karunungan sa pag-aalaga niya po. At pagpalain mo rin si LV Santos, kasama ng kanyang buong pamilya. Itinataas ko siya sa iyo, si Myrin Beltran, si Beth Miranda. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Ikaw pa rin ang Diyos na patuloy naming inaasahan. At sa araw-araw, di ka po nagkukulang. At ang lahat po ng ito ay aming itinataas at sinusurrender namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin
ang Diyos.